Presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita ka, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin ko ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah, hallelujah Jesus. Praise the God. Nais mo namin kanyang maranasan, Panginoon. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malaya, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo, yes, oh my God. Thank you, Lord. Oh, worship the Lord God. We praise your holy name of Jesus. Hallelujah. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Yes, oh my God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, we worship God! Hallelujah! Sige mo ba naman mo natin si Lord? Hallelujah! Thank you, God! Ayaw ko. Ayaw! Kailangan ito naka-charge habang ginagamit. Sige ba? Ang malastan, ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat.
piling mo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, may pagsubok man. Oh, may pagsubok man. O kagitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang, aking santigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sumpatin. Ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na lumibigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Lord, salamat, salamat. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay nga, Panginoon, napakabautin niyo po. Napakasarap sumamba po sa inyo, Panginoon. Hindi kayo nagbabago, Panginoon. Kayo'y tapat kailan pa man, Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Oh, worship you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you are a great God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, naroon sa dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para banggang daigdig sa iyo ay nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di mag-ibang, di kulang ng iba. Ang Panginoon'y tapat
minsan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Pangino'y napakailanman. Kaya dapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako mailigtas. Pangako na'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Pangino'y tapat kailanman pa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanman pa. Kaya niya habat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako mailigtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Pangino'y tapat kailanman pa. Kaya dapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako mailigtas. Pangako niya'y di nag-iba, di kulang ng iba, ang Pangino'y tapat kailanman pa. Ang Pangino'y tapat kailanman pa. Ang Pangino'y tapat kailanman pa. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Sige, patuloy natin papurihan ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Sige po, purihin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Damhin natin ang kanyang presensya. Ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas, walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, patuloy pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Sige po. Hallelujah. Katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. May sabang katapatan mo, O Diyos. Hallelujah! Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay,
magpakailanman mawalatin ka. Panginoon, ay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord God, tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Pauwi na kita! Hallelujah! Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, Lord, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagbabago. Lord, kahit na nandun kami sa panahon na kami naguguluhan, pinipili namin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Hindi ka pa rin nagbabago, Panginoon, tapat ka pa rin. Kahit hindi kami nagiging tapat, nananatili kang tapat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy kang kumikilos at nangungusap upang, Lord, mapabuti, mapaayos ang buhay namin, maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, kilala niyo kami, wala kaming may tatago sa inyo. Alam niyo lahat ng mga ginagawa namin. Ang iniisip, sinasabi, Lord, alam niyo po. Lord, humihingi po kami ng tawad, sinasadya man namin ito o hindi, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga panahon na pinipili po namin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
Lord, sa oras na ito, dalangin po namin na ang iyong pagkilos, dalisayin niyo po ang aming puso. Linisin niyo po kami, Panginoon Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Lord, salamat po sa ganitong pagkakataon. Salamat po kasi nakakapagpuri kami, nakakapagsamba kami sa iyo. Hindi man kami deserving, Lord God. We are not worthy, Lord God, because we are sinners, O Lord. But thank you so much, O Lord God, sa iyong biyaya at habag. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Kami yung patuloy na tinatawag, patuloy na hinikayat upang, Lord, maranasan namin ang iyong pagmamahal, ang buhay sa iyo. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkalinga, sa lahat ng pagtugon niyo po sa aming mga pangangailangan at pagtugon sa aming mga dalangin. Maraming salamat po. Minsan pa kami lumalapit sa inyo. Yakapin niyo po kami. Mangusap ka. Palakasin niyo po kami. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Maraming nangyari sa buong linggo. Lord, kailangan namin ng kalakasan mula sa inyo. Pangako niyo po, Lord, magagawa po namin ang lahat dahil sa lakas na kaloob ninyo, Panginoon Jesus. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Patatagin niyo po kami. At salamat po dahil muli makakarinig kami ng iyong salita na magpapatatag ng aming pananampalataya. Gamitin niyo po ang iyong mensahe para, Lord, lumakad kami ng ayon sa iyong kalooban ng may kabanalan. Nang sa ganon, mapangiti ka namin, mapasaya ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa lahat ng gagawin niyo po, and we declare victory upon victory, O God. And we destroy all the works of the enemies. Winawasak namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Satanas, tinataboy ka namin sa mga buhay namin. Lahat ng mga espiritu hindi nakalulugod sa iyo, O Diyos, ay aming itinataboy sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord Jesus, ikaw lang may karapakan sa buhay namin. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, O Lord. Hallelujah! At iparanas mo sa amin ang iyong presensya, sa aming pagsamba. Ikaw ang manalahati, ikaw ang madakila, O Lord. Hallelujah! Oh, we worship you, God. We praise the Lord. Panginoon, ay buti mo sa amin. Pwede ba natin taas ang ating mga kamay? Come on! Feel the presence of our Lord God. Tamin mo ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the God! Awitan kita! Awitan kita! At pupurihin Panginoon.
Kumpara sa Panginoon. Thank God, thank you Lord. Lord, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagwalhati sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Hallelujah. Siguro tayo may makakaupo. Thank you God. Woo. Thank you Lord Jesus. Napakasarap magsamba po sa inyong umawit ng mga awiting papuri. Thank you, Lord. Amen. So, alam ko po ay na-bless po tayo sa pamamagitan ng pag-awitan sa Panginoon. Amen. So, napakabuti ng ating Diyos sa kanyang, sa lahat po sa ating, sa kanyang katapatan. We are so blessed. Yung mga bagay na yon, yung maranasan natin, yung pagkapala ng Panginoon, yung katapatan niya, masasabi natin, we are blessed. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras pong ito, ay alam po natin mapakinggan po ang salita ng ating Panginoon. Amen? Baka po may magte-testimony bago pa ako dadako sa Word of God. Meron po ba? Thank you, Jesus. Meron po ba na gusto mag-testimony? Wala po. Meron po? Okay, kung wala naman po, sige po, dako po tayo sa Word of God. Hallelujah! Hatayahan lang po natin na kumilos ang Panginoon sa ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? At tandaan po natin, laging mabuti ang Diyos. At ang mga bagay na ating narinig patungkol sa Kanyang salita, ito ay binabahagi niya, sinasabi niya sa atin, upang nang sa ganon pagdating niya, makita niya tayong kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen? Sabi nga, ang isang magulang, dinidisiplina niya ang kanyang anak, hindi dahil masama ang tingin niya sa anak niya, kundi mahal niya ang kanyang mga anak. Tama po ba? Amen. So, sa oras pong ito, hayaan lang po natin kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Thank you God. Thank you Jesus. Oh, you are so good. Hallelujah. At maraming salamat po Panginoon. Ayan. Bumabagal na yung laptop natin. Medyo napupuno na siya. Wait lang po yan, no? So, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yun, thank you, God. Okay. Wait lang po pa. Napunta dyan. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ay nasa Genesis chapter 19 verses 24 hanggang 25. Ang sabi po dyan, saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Palakpan po natin ang salita ng ating Panginoon. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. So ito pong tekstong ito, yung Genesis chapter 19 verses 24 hanggang 25. Yung context po niyan, bali kasi nakita ng Diyos yung lugar ng Sodoma at Gomora na napakasama na ng mga tao. Kumbaga, yung mga tao nakatira dito, wala nang ibang iniisip kung yung mga bagay na kung saan kahit hindi nakalulugod sa Diyos. Yan. So, ngayon, merong lingkod ng Diyos, ang pangalan niya ay Abraham. Yan. Siya nananalangin. Alam na niya kasi na nais na ng Diyos na tupukin yung lugar na to, yung Sodom at Gomora. Sodoma. Ngayon, meron siyang pamangkin doon na nakatira. Ang pangalan niya ay Lot. Yan, may pamilya si Lot. Ngayon, nagpe-pray po si Abraham na iligtas po yung kanyang kamag-anak. Kaya po, ang nangyari po ngayon, nagpadala, may mga anghel na pumunta po sa lugar na yon na mukhang tao. Nakita ni Lot itong mga anghel na to at inanyayahan niya sa kanyang tahanan. Sabi niya, doon na po kayo magpalipas po. Tapos, sa kakapilit po ni Lot, pumayag po yung mga taong, yung mga bisita yung mga anghel na yon. Ngayon, pinakain niya, yan, pinaghanda niya, yan. Mamaya-maya po, may mga dumating na maraming mga tao doon sa lugar na yon. At sabi nga, nagwawala sila. Lot, ilabas mo yung mga bisita mo. Ibigay mo sila sa amin nang sila'y makatalik namin. Opo. At ang mga dumating po doon, mga kalalakihan po. Yan po. Yung mga anghel na pumunta doon kina Lot, mga nagmukhang taong lalaki. Pero yung mga tao doon, sabi nila, ilabas mo sila. Nais namin sila makatalik. Yan po.
So, nagpupumilit sila. Tapos si Lot, wag po mga bisita ko sila. Huwag ka magkayalam dyan, dayo, sabi ng mga tao doon. Ngayon, nagagalit sila. Nais na lang wasakin yung pintuan ni Lot. Dahil walang magawa si Lot, yung mga anghel, ginawa nila, tinulak na sila, hinatak nila si Lot para sa loob ng bahay at binulag nila yung mga tao doon. So sinabi nila kay Lot, yung nga, nawawasakin na ng Diyos itong lugar na to. At pagsabihan mo ang iyong pamilya, ganyan-ganyan. At ang sabi nga sa kanila, huwag kayong lilingon. So, in short po, so, tumakbo na si Lot, yan, kasama yung kanyang mga anak, pero yung mga papangasawa ng mga anak nila, hindi sila naniwala kay Lot. So, naiwan sila. So, yung pamilya lang ni Lot, yan, habang sila'y tumatakbo, winawasak na ng Diyos itong lugar ng Sodoma at Gomorrah. Nagpadala siya ng maraming mga apoy. Yung asawa niya, lumingon siya hanggang sa naging haliging asin yung asawa niya. So, ibig sabihin, hindi nakaligtas yung asawa niya. Yan. Para kasing, naisip niya siguro kung anong nangyari sa mga ari-arian nila sa lugar nila. So, hindi siya nakinig. So, nangyari na, hindi siya nakaligtas. So, nakaligtas lang si Lot at ang dalawa niyang anak niyang babae. Yan po. So, tuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, yung pag-aaral po natin ngayon ay na kung saan ay pinamagatan natin God's wrath, kaya't magsisi na. Yan. So, medyo inanoan natin ng konti. Ano ba itong God's wrath na to? Bakit kaya magsisi na? Ano ba yung dalawang sina yan? Okay, God's wrath. Pag sinabi natin wrath, ito po, pag tinignan natin sa dictionary, ibig sabihin yan, matinding galit. Ha? Ang Diyos? Merong ganon? Matinding galit? Eh di ba ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal? Bakit siya magagalit? At napakatindi pa. Naranasan niyo na po ba yung matinding galit? Yung galit na galit ka. Yung halos mamasa ka na, yung parang gusto mo nang pumatay. Yung galit na galit ka. Yung hindi mo na makontrol ang sarili mo, di ba? Yung ganyang extreme na galit, di ba? Extreme kasi ito eh. Ibig sabihin, napakatindi ng galit. So, kung ang Diyos ay Diyos na pagmamahal, bakit may extreme anger? Matinding galit. Ganun ba talaga ang Diyos? Yan. At one time po, doon sa tinitirhan ko sa Makabebe, meron pong pumunta. Yung mga naglalakad dyan sa bahay, sa mga bahay-bahay. So, lumapit sila. Ayaw nila pumasok na doon lang sa tapat ng pintuan, sa may kalsada ganyan sa bahay ko. So, ngayon, kinuusap ko naman, meron siyang sinabing verse, Bible verse. Tapos, ang tanong niya, sabi niya, grabe ni nangyayari sa bansa sa mundo, no? Sabi niya, labanan dito, labanan doon, gera dito, gera doon. Tapos ang tanong niya sa akin, sa tingin mo, matatapos pa kaya yung gera niyan? Sabi ko, ang sagot ko po, alam mo ba, sabi ko, magkakaroon at magkakaroon ng gera. Masusolusyonan sa ngayon yan. Pero darating ang araw magkakaroon at magkakaroon ng gera. Pansinin mo ka ako, kahit sino maging presidente, bakit pahirap ng pahirap ang bansang Pilipinas? Masusolusyonan sa oras na ito, sa ngayon. Pero darating ang araw, mas gagrabe ang tagutong. Yan. Ngayon siguro nagkataka siya ba ganon? Kasi itong mga taong to, naniniwala sila na ito na ang impyerno. Dito na ang impyerno. Yun ang mga pinangahawakan nila. Dito na. Sabi ko po, kasi kung hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-aaral ng Bible, mapapatangay ka. Kasi kung nga naman, di ba, ang ganda nun. Kung dito na ang impyerno, wala ka ng paghihirap. Di ba? Pag namatay ka. Kung dito na, kasi dito naghihirap ka na eh. Di ba? So, yun po. Ngayon, pagkatapos silang mag-share, sabi ko, okay lang kahit 5 minutes lang manalangin tayo. Ayaw nila. Ano yan, pinibigyan ko kayo. Ngayon, ayaw ko pagbigyan, mananalangin lang tayo. Takot kayo ako. Ayaw mo nila hanggang sa umalis sila. Ayaw talaga nila. So anyway po, yung nga po, pag-uusapan po natin actually, yung pag sinabi natin matinding galit ng Diyos, ito yung kaparusahan. Walang hanggang kaparusahan.
Yan, ang sabi po dito, pag sinabi natin yung matinding galit ng Diyos, tumutukoy sa matuwid. Matuwid daw to, ibig sabihin, karapat dapat marangal, makatarungan, tugon ng Diyos sa kasalanan at pagsuway. So, ibig sabihin, kapag itong kasalanan na to, ito yung mararanasan yung God's wrath, matinding galit sa kasalanan, dahil sa kasalanan. Dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, mararanasan mo itong God's wrath, matinding galit ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga hindi hiningan ng tawad. Hanggang sa namatay ka, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Hanggang sa namatay ka, hindi ka sumusunod sa Diyos. Ang tawag dyan, mararanasan mo ang matinding galit ng Diyos. Ito yung walang hanggang kaparusahan na tinatawag nating impyerno. Okay po? So yun po. Siguro balakman natin sa Lord. Okay. Ano ba yung nagiging sanhi ng matinding galit ng Diyos? Halimbawa po kayo, ano ba yung nagiging dahilan bakit nagagalit kayo ng gusto? Ayun, di sumusunod. Di ba? Yung mga pasaway. Yan, di ba? So yun. Okay po. So, ano ba yung mga nagiging sanhi ng matinding galit ng Diyos? Ito po. Diyos, Diyosan, at pagtanggi sa Diyos. Yes po, Diyos-Diyosan at pagtanggi sa Diyos. Pag sinabi po, kung babasahin po natin ang Bible, mula sa unang aklat ng Biblia hanggang sa kahuli-hulihang aklat ng Biblia, mababasa natin doon, galit ang Diyos. Ayaw ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan. Kapag sinabi niyang huwag, hindi talaga pwede. Diba? Minsan, marami marinig tayo. Ay, hindi naman po namin sila sinasamba. Paalala. Ano bang sabi ng Diyos? Huwag. Sinong mas susunod? Ikaw o ang Diyos? At sabi din niya, huwag mong kaliligtaan ang araw ng pagdalo, yung araw ng pagsimba. Kahit na hindi po ako nagsisimba, nasa puso ko naman siya. Sinong mas susunod? Diba? Ang sabi ng Diyos, huwag. Bakit pinipilit natin ang atin? Yan po. So ngayon po, ito yung nagiging dahilan ng matinding, di ba? Sabi nga kanina, yung pagsuway, hindi pagsunod. Yung patuloy nating pagsuway sa Diyos, ang nagiging sanhi kung bakit pwede nating maranasan itong matinding galit ng Diyos. Ngayon, pag sinabi natin Diyos-Diyosan, hindi lang po yung mga rebultong yan. Pag sinabi natin Diyos-Diyosan, kapag merong masigit pa kaysa sa Diyos sa buhay mo, meron ka nga mababasa sa Bible hindi karapat-dapat na maging tagasunod ko ang isang taong mas mahal niya ang kanyang magulang at kanyang anak. Di ba? Ibig sabihin, gusto ng Diyos dapat number 1 siya. Siya yung namunguna sa buhay mo. Opo. Ngayon, kapag pangalawa lang ang Diyos, kung sino yung namunguna sa buhay mo, siya yung Diyos mo at Diyos-Diyosan na rin doon. Po. So, pagtanggi sa Diyos, Ezekiel 36:18, at dahil sa dugong pinaganak nila sa lupain at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos sa kanila ang aking matinding puot. Mararanasan natin yung matinding galit, matinding puot ng Diyos kapag patuloy po tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya palakpan natin sa Lord. At patuloy tayong sumusuway o tumatanggi sa Diyos. Okay, sabi po dyan. And then, pangalawa po, immoralidad at kasamaan. Immoralidad at kasamaan. Ano ba yan? Romans chapter 1 verse 28 to 32. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos na sa masasamang pag-iisip. Pag sinabi natin immoralidad, masasamang pag-iisip yan. At sa mga gawain kasukulang-sukulang. Yan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, kasakiman, yung baga, gusto mo angkin lahat, gusto mo sa'yo lahat, maruruming pag-iisip, pagkainggit. Yan, actually, hindi talaga tama yung pagiging mainggitin. Kasi kapag nagiging mainggitin ka, gusto mo lahat sa'yo.
Di ba? Meron lang siya, gusto mo meron ka din. Yan, may inggitin. Ayaw din ng Diyos yan. Pagpas lang, alam naman natin, pagpatay. Pagtatalo, yan. Di ba kapag nagtatalo, nag-aaway, actually, ang umiiral nun, nag-ahari nun si Satanas. Di ba? And then, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Opo. Yan, no? Ay, di po ako nagsabi ng Bible po, no? Actually, galing sa Bible, tinipe ko lang para lahat tayo nakatingin na lang dito. Mahilig sa chismis. Mahilig ko po sa chismis, Nay. Naku. Oh. Yes. Oh. Kailangan na natin tigilan yan. Opo. Okay. Mapanirang puri. Opo, kailangan tigilan na natin. Pabayaan na lang natin sila. Hindi naman tayo magkakapera doon. Oo, ayan ang lagi ko pa. Pag magkakapera ba ako dyan? Pag-uusapan ko siya, artista ba siya? Gano'n, di ba? Okay. Opo, and then, masasamang hangarin, sila naging mahilig sa chismis, mapaninang puri, nasusuklap sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan. Pag sinabi mapagkatha ng kasamaan, yung mapag-invento ng mga kwentong para maging sanhi ng kaguluhan. At suwail sa magulang. Kung papansinin niyo po yung suwail sa magulang, sa lumang tipan at saka sa bagong tipan, nababanggit doon yung mahalin mo ang iyong mga magulang. Igalang mo ang iyong mga magulang. Sa Old Testament, nasa Exodus yan yung mga 10 utos ng Diyos. Tapos sa New Testament, binanggit din po doon ng ilang beses, igalang mo, mahalin mo ang iyong mga magulang. So napakahalaga po yan. Kung patuloy tayong suwail sa magulang, mararanasan natin yung matunding puot ng Diyos. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Yung wala kang pakailan sa iyong kapwa. Ayaw din ng Diyos yan. Mararanasan mo ang matinding galit ng Diyos. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa ng mga ito. So kapag halimbawa nakikisang-ayon kayo, nakikipag-prosesyon kayo, sumasang-ayon ka nun, ayaw ng Diyos yun. Di ba dati may nagtanong sa akin, Sir, okay lang po ba yung nagsisimba ka dito tapos nagsisimba din ako doon? Eh, nakikisang-ayon ka nun doon. Eh, ayaw pala ng Diyos yun. Hindi po ako nagsabi niyan, Bible po. So, kumbaga ako po ay tagaturo lang, kung makikinig kayo sa akin, malulugod ang Diyos. Kung hindi kayo makikinig, ang Diyos ang bahala sa inyo. Amen. Palapahan natin si Lord. Amen! Okay po. Sabi nga po ng Bible, sabi na po ng kasabihan na rinig natin, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag maghanap. Amen! Kaya po, ibig sabihin gusto ng Diyos laging mabubuti, magaganda yung ating laman ng ating kaisipan. Kung may pagkakataon tayo tumulong sa kapwa, tumulong tayo. At huwag tayong makikisang-ayon sa hindi magaganda. Diba? Okay po. Ano pa yung mga nagiging sanhi ng galit ng matinding galit ng Diyos? Una, Diyos-Diyosan at pagtanggi sa Diyos, immoralidad at kasamaan. Next, pagtanggi sa Panginoong Hesus. Ayaw pa rin nilang tanggapin si Lord. Actually, sabi ko nga nung nakaraang linggo, bago ako nakarating sa inyo, Nay, marami akong mga nasyaran. Talagang tinatanggi nila, ay marami akong gagawin. Di ba sa mismo sa Bible study natin, sali ka, ay may gagawin pa ako, may pupuntahan pa ako. Di ba po, Nay? Di ba may mga ganyan po? Opo. So, pagtanggi sa Panginoon, pag dumating na yung time, natigok yan, wala na. Mararanasan na niya yung matinding galit ng Diyos. Kasi hindi na siya makapagsisi eh. Diba? Okay, John 3:36, 1:3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Kapag hindi ka talaga sumampalataya sa Panginoon, patuloy mong mararanasan o naka-ready na sa'yo yung kahahantungan mo, yung matinding galit ng Diyos. Yun yung impyerno.
kapag patuloy kang tumatanggi sa Kanya. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So, ibig sabihin, si Kristo lang talaga ang makakapagligtas sa atin mula doon sa puot ng Diyos, mula doon sa impyerno, mula doon sa kaparusahan ng Diyos. Ang tanging pananampalataya kay Kristo Jesus, yan lang ang makakapagligtas sa atin. Yung Kanyang dugo, lininis niya tayo. Ibig sabihin, yung karumihan natin, yung kasalanan natin, sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, magiging malinis tayo sa harapan ng ating Diyos. Amen. Palakpak muna natin si Lord. Actually, kung ito, ibig sabihin nito, yung galit ng Diyos, mababasa natin ng maraming beses sa Biblia. So dahil ito ay nababanggit na maraming beses sa Biblia, ibig sabihin, napakahalaga nito. Talagang gustong idiin ng Panginoon. At kumbaga pinaulit-ulit niya dahil ayaw niya na maranasan natin ito. Kaya gusto niyang ipaulit-ulit sa atin. Nang sa ganun hindi natin ito maranasan. Ibig sabihin, sabi nga po, lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Pero kapag dumating na sa time, wala na tayong magagawa. Sabi po sa Pahayag, chapter 14, verse 11, ang usok, ito po yung, bumaga dinidescribe niya yung impyerno. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Ibig sabihin, pakindi ng pakindi yung apoy doon sa impyerno. Patindi ng patindi, painit ng painit. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw. Ito yung mga talagang nakinig kay Satanas. Baga yung buhay nila, binigay na kay Satanas. At sa kanyang larawan. Yan. At sa kanyang larawan nyo po baka si Lord John. Nyo alam baka na pain lang ni Satanas yun. Sabi nga, sino kung nakakaalam sa mukha ng Diyos? Sino ba? At sino kung nakakaalam sa talagang mukha ni Jesus? Bakit sa kabila kulay din ang buhok niya? Nagpakulay ba siya? Bakit sa kabila kulay black? Nagpaitim ba ng buhok? Bakit? Yung sa kabila straight hair. Sa kabila, nagpakulot ba siya? Bakit sa kabila maitim ang balat niya? Bakit sa kabila ganito ang kulay ng balat niya? Sino ba talaga? O ano ba talaga ang itsura ng Jesus? Siya ba talaga si Jesus? Sino bang nakakita sa mukha ng Diyos? Wala. Sa Diyos Ama wala. Kay Jesus of course meron nakakita sa panahon na nandito siya sa mundong ito. Pero yun ba talaga ang mukha niya? Kasi hindi pa uso ng picture-picture. Kaya sabi niya po dyan, at sa kanyang larawan at mga natatakan ng kanyang pangalan. Darating kasing araw, nababanggit ito sa Revelation o Pahayag, yung tatakan. Darating kasi siyang panahon na magkakaroon ng tinatawag nilang Antichrist. Yan. Ngayon, matinding gutom. Kung wala kang tatak, hindi ka makakabili ng pagkain. Pero kapag nagpatatak ka, ibig sabihin talagang todo, tinanggi mo na si Jesus. Ibig sabihin kapag may tatak ka na, impyerno ka na. Habang nabubuhay ka, yes, maranasan mo yung nakakabili ka ng pagkain, nakakain ka. Pero kapag dumating na yung time na wala na, patay ka na, impyerno na. Yan. Okay? Thank you, Jesus. Ngayon, ano po ang gagawin ko para hindi ko maranasan yung matinding galit ng Diyos? Ano mo ba ang gagawin ko? Magsisi. Sabi nga po natin, magsisi. Yan. Pag sinabi natin magsisi,